Hiniling ng daddy ko ang presensya ko, kaya pumunta ako sa bahay ng aking magulang noong linggo sa oras ng hapunan. Ang paraan ng pakikipagkita niya sa akin ay nagsabi sa akin na hindi siya masaya. Hindi ako natatakot sa kanya, pero who knows kung ano ang gusto niyang pag-usapan sa akin. Binuksan ni Mommy ang pinto nang pinindot ko ang doorbell. Napangiti siya nang makita ako at niyakap niya ako, at hinalikan ko siya sa pisngi na humiwalay. "Where's Dad?" tanong ko sa kanya. "Nasa study siya, hinihintay ka niya." Tumango ako bago umakyat sa kwarto niya. Kumatok ako bago pumasok, nakaupo siya sa upuan niya, nagbabasa ng papel. Pumunta ako at umupo sa harap niya, ang napakalaking desk na naghihiwalay sa amin. "Hi Dad," sabi ko habang nakatingin siya sa papel. "Liam," kinilala niya ako at itinago ang papel sa desk. "How are you?" dagdag pa niya. "Good as usual, may importante kang gustong pag-usapan," naiinip na ako. "How is your daughter doing, Liam?" Tanong niya ang huling gusto kong itanong niya sa akin, how come he knows about my daughter? At halata sa mukha niya na hindi siya masaya sa katotohanang iyon. "What are you talking about, Dad?" Kinakabahan akong tumawa. "You know it really well what I am talking about, Liam. Your so-called daughter na matagal mo nang itinatago sa amin, at hindi ka maaaring magsinungaling sa akin dahil si Samuel mismo ang nagsabi sa akin." I was speechless that time, hindi ko alam kung ano ang sasabihin o gagawin ko. "Bakit mo itinago?" tanong niya. "Dad, hindi ko nga alam na may anak na pala ako until few months back," paliwanag ko. "Few months back? Sino yung babaeng hindi nagsabi sa'yo na buntis siya sa anak mo, bakit siya nagtago?" "That is a complicated story, Dad. I will explain it later. I want you to marry the mother of your daughter," sambit niya. "Believe me, Dad, I asked her for marriage but she refused." Napakahirap niyang kumbensihin, sabi ko sa kanya habang hinihimas ang aking mga templo. "I won't listen to your excuses, I want you to marry her, that's it. I am giving you some time to convince her and I would like to meet her before that. You can go now." Ngayon ay mauunawaan mo na kung saan ko nakuha itong controlling attitude ko. Tahimik akong tumayo habang umaalis ako, sinubukan ni Mommy na magstay ako para sa hapunan, ngunit tumanggi akong gumawa ng ilang dahilan. Paano ko siya kukumbinsihin na pakasalan ako, galit siya sa akin. On Friday, hanggang sa apartment niya, naliligaw ang isip ko sa usapan namin ni Daddy. Imposibleng kumbinsihin siyang pakasalan ako. Pagkaring ng doorbell ay binuksan ni, "No, not Aliyah but my sister who God knows what she was doing there." "Anong ginagawa mo dito?" Tumabi siya para papasukin ako at hindi man lang niya sinagot ang tanong ko. Naroon si Aliyah sa couch kasama si Angela. "So as I was telling Aliyah, I have already made a reservation for both of you in one of your restaurants. So, Aliyah, you better get ready," wika ni Amanda at napatingin ako kay Aliyah at nagkibit-balikat lang siya. "What the hell is happening, Amanda?" Hindi na naman ako pinansin ni Amanda habang sinasabi niya kay Aliyah, "You have only 15 minutes, Aliyah, and don't worry, I will look after Angela." Dahil wala nang ibang pagpipilian, tumayo si Aliyah at pumasok sa kanyang silid upang maghanda. "Can't you see? I am send you both on a dinner," she replied finally. "Seryoso ka bang pinapapunta kami sa date?" "Sino ba nagsabing date yun? Pero kung gusto mo pwede mong tawagin yun. This is not a date, Liam," I tried to tell myself. "Look, Amanda, I can't go with her alone, try to understand. I am scared of her." At my words, binigyan ako ng kakaibang tingin ni Amanda bago sinabing, "Hindi ka man lang natatakot sa ghost noong ikaw ay 5, tapos ngayon natatakot ka sa kanya." "Because ghosts does not exist but she does." I tried making a point but Amanda started laughing. "Wala kang ideya, Amanda, muntik na niya akong masakal noong isang araw at alam ng Diyos kung ano ang gagawin niya ngayon," sabi ko sa kanya habang siya ay natahimik. "You know what? She has the purest heart I have ever met. She won't kill you, Liam, and now shut the hell up and take her out for dinner. I know that she has a very pure heart, but when it comes to me, she can even turn into devil though she looks really cute while she is angry." Na-realize ko na hindi masyadong maganda ang choice of words ko, habang nagtatakang nakatingin sa akin si Amanda. Hinila niya ng mahigpit ang pisngi ko, napabulalas, "Ow, my little brother is falling in love." "Shut up, Amanda," marahas ko siyang tinulak. "I am not falling in." Namatay ang mga salita ko sa bibig ko nang lumabas si Aliyah sa kwarto niya na nakasuot ng isa sa mga dress na binili ko sa kanya, napabuntong hininga ako. Hindi ko namalayan na nalaglag na pala ang pangako hanggang sa bumulong si Amanda. "Isara mo ang bibig mo, Liam," agad isinarado ko at napalunok na napatingin sa Queen of Beauty na nakatayo sa harapan ko, at dahil sa matinding titig ko ay namula siya. "Come on," sabi ni Amanda na inilabas ako sa Strands, "bilisan mo baka malate ka pa."
Lumapit sa akin si Aliyah at hinawakan ko ang kamay niya habang hinahalikan ko ang buko niya na mahinang bumubulong. You took my breath away, Aliyah. Salamat, bulong niya. You are looking good too. Okay, lovebirds, better move your feet. You can continue your romance somewhere else, sigaw ni Amanda. Binigyan ko siya ng matalim na tingin na ikinatawa niya, at iginiya ko si Aliyah papunta sa kotse ko. Pinagbuksan ko siya ng pinto ng passenger seat nang makapasok siya at umupo ako sa driver seat bago pinaandar ang makina at nagmaneho palabas ng apartment niya. Nang makarating na kami sa aming destinasyon, bumaba kami ng sasakyan at ipinulupot ko ang mga braso ko sa bewang niya, at hindi niya sinubukang kumawala sa pagkakahawak ko at napangiti ako. Pagpasok namin sa restaurant ay iginiya kami ng waiter sa aming upuan na liblib sa ibang tao. Pagkatapos naming umorder ng pagkain, tahimik kaming naupo, nakayuko ang ulo ni Aliyah, ang mga mata sa mesa habang hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya, siguradong may mali sa akin. Nagulat talaga ako na hindi siya nakipagtalo sa akin ngayon o nagprotesta man lang na sumama sa akin. Bakit Angela ang ipinangalan mo sa daughter mo? Sa wakas ay binasag ko na ang katahimikan sa pamamagitan ng pagtatanong ng pinakamalaking tanong. She finally looked up before speaking. Noong una ko siyang makita, para siyang angel sa akin, that's why. Ano kaya ang ipapangalan mo sa kanya? Same maybe or Junior Liam cause she is a photocopy of mine, sabi ko sa kanya sabay kindat. Shut up Liam, thank God hindi mo siya pinangalanan. Hindi nagtagal ay dumating na ang aming pagkain, at pinutol namin ang aming pag-uusap at agad kaming kumain. In between I heard Aliyah saying, bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Tumingala ako para makitang nagtataka siyang nakatingin sa akin. Anong hindi ko sinabi? Saglit siyang nag-isip bago sinabing, nadroga ka Liam, na hindi mo talaga pagkakamali. Who the hell told her this? Amanda, pagsisisihan mo ito. Huwag na nating pag-usapan ang lahat ng iyon Aliyah, hindi mo mababago ang katotohanan na dahil sa akin ay labis kang nag-suffer. Nagustuhan mo ba talaga na kinaiinisan kita? Alam mo naman na kung sinabi mo sana sa akin ang totoo ay hinding-hindi kita kamumuhian, at pinayagan pa kitang makita si Angela kung kailan mo gusto, malungkot na sabi nito. Aliyah, let's enjoy the evening than dwelling on something happened in the past, hindi na natin mababago. She grabbed my hand saying, I'm sorry for all the bad things I said to you Liam, I'm sorry for calling you a monster, I never meant to hurt you. You don't have to be sorry, you didn't hurt me. And now stop with this conversation and finish your food. Tumingin siya sa akin saglit bago siya nagpatuloy sa pagkain. Alam niya ang totoo, sinabi ni Amanda sa kanya kahit na binalaan ko siya na huwag sabihin sa kanya ang anumang bagay. Haharapin ko siya mamaya. Natapos ang aming hapunan sa katahimikan at pagkatapos ay lumabas kami ng restaurant at nagmaneho pabalik sa kanyang apartment. Masayang binuksan ni Amanda ang pinto at sinabing, I hope you enjoyed your date. I mean dinner. Angela is sleeping in her crib. I should leave now, it's getting late, bye Aliyah. Nagpaalam na si Aliyah pero binigyan ko siya ng masamang tingin na hindi niya pinansin. Nasa pintuan lang kami habang pinagmamasdan ko si Amanda na umalis pagkatapos ay nagpaalam na rin ako at tumalikod na para umalis pero pinigilan ako ni Aliyah, Liam. Tumalikod ako at naglakad pabalik sa kanya sabay sabing, yes. Hindi mo hinalikan ang noo ko ngayon. That words made me so happy, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. I forgot to kiss her forehead today and she reminded me to do that, ano pa ba ang gusto ko? Binigyan ko siya ng isang ngiti bago niyakap ang kanyang mga pisngi at hinalikan ang kanyang noo, hinayaan ang aking mga labi na manatili doon sandali. After that, as usual sabi ko, sorry. Ngunit hindi ko inaasahan ang isang sagot. I forgive you. Parang panaginip, hindi ako makapaniwala na sinabi niya talaga iyon habang nakatingin ako sa kanya ng nanlalaki ang mga mata. You really? She interrupted me by saying. I said that I forgive you, I don't have any hatred for you anymore. Napatayo ako doon sa gulat at ang susunod na alam ko ay pinulupot niya ang mga kamay niya sa leeg ko at niyakap ako. Nanigas ang katawan ko dahil sa biglaang pagkilos niya, pero mabilis kong pinulupot ang mga kamay ko sa katawan niya. Napakasarap sa pakiramdam. Habang humiwalay ang mga kamay niya sa leeg ko ay sinabi ko. Pakiramdam ko ay may natanggal sa balikat ko, salamat Aliyah. Nakangiting sagot niya habang magkatitigan kaming dalawa. Dahan-dahan akong umatras pero hinawakan niya ako sa kwelyo ko at dinampi ang labi niya sa labi ko. Ako ay hindi kumikibo nung una dahil sa pagkabigla ngunit pagkatapos ay tumugon ako pabalik na may pantay na init at pagsinta. Damn, ang tagal kong hinintay ito. Idiniin ko siya sa pinto, kinuha ang halik habang pinulupot niya ang kanyang mga kamay sa aking leeg. Nilaliman ko ang halik nang matunaw siya sa aking mga braso. Pero nasira ang perfect moment namin nang makarinig kami ng mahinang sigaw. Naghiwalay kami habang hinihingal ang noo ko sa kanya. Umiiyak si Angela. I should go, sabi niya.
Tumalikod ako at pinagmasdan siyang pumasok at tumalikod na rin ako para umalis, nakangiting sinuntok ko ang hangin sa kaligayahan. Sa kabilang banda, si Aliyah. Umupo si Liam sa tapat ko sa couch kasama si Angela. Isang linggo na ang nakakalipas mula nang lumabas kami, para sa hapunan na iyon, at ang sabihing wala akong nararamdaman para sa kanya ay mali. Actually, gusto ko siya, sobra. Ang halik na iyon ang nagpasiklab ng damdamin sa puso ko para sa kanya. Siya ang nasa isip ko 24/7, hindi ko maiwasang isipin siya. Habang nilalaro niya si Angela ay panay ang tingin niya sa akin at miningitian niya ako, at gusto ko talaga ang ngiti niya, literal na mamatay ang isa para dito. Namumungay ang mga mata niya at, okay, I should stop with this is too much. Lumipas ang oras at tumayo na siya para umalis, although sinabi ko sa kanya na pwede pa siyang magtagal pero pinilit niyang ipagpatuloy namin ang parehong routine. Nang ibabalik na sana niya sa akin si Angela, niyakap niya ito ng mahigpit, yumakap sa kanya habang ibinaon niya ang ulo sa leeg nito at ipinulupot ang maliliit na braso nito sa leeg nito na tumatangging iwan siya. Come on Angel, Dad needs to go, mahinang sabi ko na pilit siyang inaalis sa kanya pero hindi siya kumikibo. Sinubukan din siyang tanggalin ni Liam pero wala namang silbi, ni hindi kami pwedeng maging harsh sa kanya. Talagang mahal niya ito at mahal na mahal niya ito. Dahan-dahan kong inalis ang mga kamay niya sa leeg niya at sa wakas ay nagawa ko na siyang bawiin ngunit sa sandaling bumalik siya sa aking mga bisig ay nagsimula siyang umiyak. Malungkot na umalis si Liam but I insisted that she would be okay, he then kissed my forehead, as usual, and Angela's too. Iniabot ni Angela ang mga braso sa kanya, sinenyasan siyang kunin siya ngunit sinabi ko kay Liam na maaari siyang umalis. Kaya't may malungkot na hitsura sa kanyang mukha nang makitang umiiyak si Angela ng ganoon, umalis siya. Walang tigil sa pag-iyak si Angela, kahit anong pilit ko. Hindi man lang siya nagugutom cause I fed her an hour ago, iniiyakan niya si Liam. Kalahating oras na ang nakalipas mula nang umalis si Liam at hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak si Angela. I was helpless, so, ginawa ko yung parang tama sa akin, tinawagan ko si Liam. Is everything okay? Tanong niya kaagad nang sinagot niya ang tawag. Umiiyak si Angela, ayaw niyang tumigil. Please pwede ka bang bumalik, pagkatapos niya matulog pwede ka nang umalis please. No problem darling, I'm coming. Kaya, hinintay ko siyang dumating habang sinusubukan ko siyang patahimikin. Tumunog ang bell at nakahinga ako ng maluwag nang makita ko siya. Sa sandaling hinawakan ni Angela ang kanyang mga bisig ay tumigil siya sa pag-iyak, at humagikdik habang ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi. Niyakap niya ito palapit sa kanya sa tuwa. Akala ko sasabog na ang tenga ko sa pag-iyak niya, ngumuso ako at tumawa siya. So little angel, what do you want me to do? Tanong niya sabay haplos sa pisngi niya habang nakaupo sa couch. Akala ko matutulog na si Angela sa mga bisig niya pero hindi pala. Siya ay talagang aktibo at mapaglaro at walang bakas ng antok sa kanyang mga mata. Makalipas ang halos isang oras, nakatulog na rin siya at natuwa ako na nandoon si Liam. Pumasok siya sa silid at inilagay siya sa crib na binili niya para sa kanya. I should leave, sabi niya sa akin habang palabas kami ng kwarto. It's too late, you can stay here for the night. Sabi ko sa kanya at oo, wala naman talaga akong problema kung sa apartment ko siya matutulog. Sigurado ka ba? At tumango ako bilang pagsang-ayon. Salamat. Lumipat ako sa kusina para maghugas ng pinggan nang maramdaman ko ang presensya niya sa likod ko, pagtalikod ko muntik ko na siyang mabunggo dahilan sa sobrang lapit niya. Can you do me a favor? Tanong niya at sinagot ko naman ng yes. Please marry me? Tanong niya ang huling inaasahan kong sasabihin niya. Kahit na tinanggihan ko siya noong unang beses niya akong hilingin na pakasalan siya, ngunit sa pagkakataong ito ay maaari kong isaalang-alang ang aking desisyon. Alam mo, patuloy niya nang hindi ako umimik, nakatitig sa aking mga mata. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng sarili kong mga anak pero nang makilala ko si Angela at nang makita ko siya naisip ko na ang pagkakaroon ng mga anak ay isa sa pinakamagagandang bagay. Love ako sa kanya sa sandaling nakita ko siya, and I wish na kaya kong gugulin ang bawat minuto ng buhay ko kasama siya, ikaw. I need you to by my side marry me, I promise you all the happiness in the world and I won't see you get married to someone else kahit naging possessive na ako sa'yo, you are mine Aliyah, please. Parang totoo ang mga sinabi niya, may tumulong luha sa pisngi ko, at mabilis niya itong pinunasan. Okay, medyo lumabas ang boses ko pero narinig niya iyon nang sumilay ang malaking ngiti sa mukha niya at niyakap niya ako ng mainit na yakap. Ang isang bahagi ng akin ay nagsabi na ito ay isa sa mga pinakamahusay na desisyon ng aking buhay at nakaramdam ako ng kagalakan. Humiwalay sa yakap na sinabi niya, look, I wanted to do it in a much better way but seems like I have no other option so please adjust with me. Nataranta akong tumingin sa kanya habang inaabot niya ang kanyang pocket ad na inilabas ang isang maliit na itim na kahon, binuksan niya ito, at tumambad ang isa sa pinakamagandang singsing na nakita ko.
Pinagmasdan ko siyang lumuhod habang sinasabi niya, "Marry me." Ang cute ng moment na yun pero humalukip-kap ako at sinabing, "That sounds more like an orders, Liam. Sorry about being authoritative runs in my DNA, okay, I will try again. Aliyah, will you marry me please?" Yes, masayang bulalas ko, at bumuntong hininga siya at ibinaba ang singsing na iyon sa daliri ko. Who knew I would be proposing my future wife in a kitchen? Tumawa siya bago idiniin ang labi niya sa labi ko sa isang malambot at matamis na halik. Muli akong natunaw sa kanyang mga bisig nang ipinulupot niya iyon sa aking katawan ng maingat. I felt so safe and secure. Pang-aasar ko sa kanya nang hindi ko siya hinayaang palalimin pa ang halik pero habang kinakagat niya ang ibabang labi ko, kailangan ko. Ipinulupot ko ang mga daliri ko sa malasutla niyang buhok gamit iyon bilang suporta para pigilan ang pagbagsak ng katawan ko. Minutes later, naghiwalay kami ng pareho kaming hingal na hingal. Ipinatong niya ang noo niya sa noo ko habang magkadikit ang dulo ng ilong namin. "Salamat," bulong niya habang nakangiti ako sa kanya. Paalis na ako, pumunta ako sa kwarto nang sinundan niya ako at pagpasok sa loob ng washroom nagpalit ako ng damit. At paglabas ko nakita ko siyang nakatayo lang sa suot niyang boxers, damn hot. Nakatitig ako sa kanya nang nakabuka ang bibig ko, sobrang perfect ng abs at muscles niya, hindi ako magsasawang panoorin. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin at pabulong na bumulong. "Marami kang makikitang ganito, darling." Mabilis kong tinakpan ang aking bibig at ibinaba ang aking mga mata, namumula sa kahihiyan nang mahuli niya akong nakatitig sa kanya. Humalakhak siya ng malalim bago ako sinenyasan na matulog at nang lalabas na siya ng kwarto, hinawakan ko siya sa mga braso niya sabay sabing, "Saan ka pupunta?" "Para matulog, sa couch." "Pwede ka na matulog sa kama, Liam, I mean pareho tayong matutulog, kasya naman tayo." "Sigurado ka?" "Oo." Bumalik siya sa kama at humiga sa isang tabi, nag-iwan ng espasyo para makatulog ako. Tahimik akong humiga sa kama at napagtanto kung hindi ito ganoon kalaki para sa amin dahil ramdam ko ang hininga niya na nagpapaypay sa leeg ko. Ilang sandali pa ay nakaramdam ako ng kaunting bigat sa aking katawan at napagtanto kong ipinulupot ni Liam ang kanyang mga braso sa aking baywang, habang ang kalahati ng kanyang katawan ay nakapatong sa akin. Medyo nakaramdam ako ng kakaibang natutulog ng ganoon kaya nagsimula akong kumawag-kawag pero narinig ko ang sinabi niya, "Stop moving, Aliyah, and go to sleep." Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakipagyakapan sa kahit na sino, ngayon gusto kong gawin ito kasama ka. Sinunod ko naman siya at huminto sa paggalaw at dahan-dahan akong nakaramdam ng komportable na matulog sa mga bisig niya, habang perpektong nakapulupot ang mga ito sa katawan ko. At maya-maya ay nakatulog ako. At dito na po, nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.